Labis ang pangungulila ng inang si Marjorie sa pagkamatay ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Nathan noong May 17, Sabado. Nagpatuloy ang bata sa isang lying-in clinic sa Tondo, Maynila. Pero ang sanay pagtawid niya sa pagbibinata, hindi na nangyari. Pasok na lang po talaga yung mga anak ko eh. Kumbaga yung tuloy na lang po, yun na lang po yung problema namin. Tapos yun po, hindi ko na po nauwi yung anak ko ng buhay sa bahay. Patay na po, hindi na po kami nakauwi. Hindi ko na po siya nasala ng bahay noon. Patay na po talaga siya agad pagsugod ng ospital. Sa may Tondo Medical po. Kwento ni Marjorie, masigla at wala namang iniindang sakit si Nathan bago ipatuloy sa lying-in clinic. Kinausap pa raw siya ng babae nagpakilalang doktor. Pati ang clinic staff sinabing tinurukan naman ng 20cc na anesthesia si Nathan. Pero ilang saglit pa, nangitim at naghahabol hininga na ang bata. Tila nawawala na rin ito sa sarili. Dito na raw kinabahan si Marjorie hanggang sa tuluyan ng nag-seizure si Nathan. Dali-dali itong isinugod sa ospital pero huli na ang lahat. Justisya po yan para sa anak. Hindi ko po matatanggap na ganun lang na hindi ko alam kung bakit nabatay yung anak ko. Pinatuloy ko lang yan eh. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Gusto ko yung justisya. Kung ano kinamatay ng anak ko. Sobrang talino po yan eh. May honor po yan eh. Sobrang sipag po mag-aral. Sumasayaw pa rin po yan. Eh, hindi ko po talaga matatanggap. Pagdudusaan po talaga yung kasalanan niya. Sa ngayong pinag-iisipan pa ni Marjorie kung ipapa-autopsy ang bangkay ng anak. Ayon naman sa barangay, dati nang nahuli ng CIDG ang nagpakilalang doktor na midwife pala. Ang alam ko dyan kasi, nung minsan kasi hinuli ng CIDG. Tapos nakapagpiansa yata yan, kaya nakalabas. Pero ang alam ko, midwife lang yan, hindi talaga doktor yan. Kaya nagtataka ko, bakit siya nagtutuli? O bawal yan, di ba? Kaya yun ang inaano ko. Dapat yan, mareklamo yan, mahuli siya. Di ba? Kaya kasi yung practice niya, nagtutuli siya, pandoktor yun. Hindi naman pang midwife yun. Sinubukan namin na kunan ng pahayag ang nagpakilalang doktor sa klinik pero wala nang humarap sa amin. Patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente, kabilang na ang lisensya ng klinika at ang hakbang na isinagawa bago lumala ang kalagayan ng pasyente. Para sa 1PH, Nina Ongpauco, News 5.